Next na illustration is yung with condition and share options vary. So dito, nag-iiba yung share options mo depende dun sa condition na sinet ng company. Isang example nun is kapag nag-increase yung sales, okay naman, nag-increase yung income, ganun, may mga depende sa conditions na sineset naman ng company yun. Pero sa problem na to, ang condition na sinet niya is yung pag-increase ng sales. So, sabi dito, kapag daw ang sales mo is nag-increase by an average of 10%, kada employee makaka-receive ng 200 share options. Kapag naman nag-increase by an average of 15%, makaka-receive naman yung employees ng 300 share options. So, para siyang pang-motivate sa mga employees kasi kapag mas mataas yung sales, mas maraming share options, di ba? So, dito, basahin natin yung problem. On January 1, 2013, an entity granted share options to each of its 300 employees. So, meron siyang 300 employees working in the sales department. So, nagtatrabaho naman para sila sa sales department, kaya yung condition nila related din sa sales. The share options vest at the end of the 3-year period, provided that the employees remain in the entity's employ, and provided the volume of sales will increase by an average of 10% per year. The fair value of each share option on grant date is 20 pesos. So, dalawa pala yung condition. Una, magstay sila sa company. And pangalawa, yung sa sales nila. So, if the sales increase by an average of 10%, ito nga yun, 200 share options. By pag 15%, 300 share options naman. Then during 2013, the sales increased by 10%. And the entity expects this rate of increase to continue in the next 2 years. So, nung 2013, 10% yung increase. During 2014, the sales increased by 20%, resulting in an average of 15%. So, 20% nung 2014 lang. Eh, di ba 10% nung 2013? So, 10 plus 20 divided by 2, ang average nun for 2 years is 15%. During 2015 naman, nung ika-third year niya, the sales increased by an average of 16% over 3 years. By the end of 2015, 20 employees left the entity. So, nung end lang ng 2015, by the end of 2015, dun lang merong umalis na 20 employees. So, paano natin kukumputin yung salaries expense or yung share options? Siyempre, di ba ang unang rule, ang share options, ang value niya is yung fair value at grant date. Fair value at grant date. So, kunin nyo lang yon 20 pesos ang fair value natin at grant date. Tapos, malalaman natin kung ilang share options ang receive ng company. Depende sa condition. So, every year, check natin kung ano yung, kung na-meet ba nila yung condition. So, punta muna tayo sa first year, 2013. Diba? Ilan ang number of employees mo? 300. 300 kasi wala pa namang umaalis nun. Tapos, ano pang kailangan natin tignan? Ilang percent ang sales, ang increase ng sales ng 2013? 10%. So, kapag 10% daw, ilang yon? Ilang share options? 200 share options. So, yung 300 nating employees, makaka-receive sila ng tig 200 na share options. So, in total, meron tayong ipapamigay na 60,000 share options. Eh dahil, tapos, mali pala, multiply naman natin yung sa fair value niya para makuha natin yung monetary value. So, 1.2 million yung ina-expect or ina-estimate natin na compensation expense natin. Eh, dahil hatiin natin yung sa tatlong period kasi 3 years yung condition. Kaya, sa 2013, 1.2 divided by 3, 400,000 yung una nating i-recognize na salaries expense. So, salaries lang naman yun. Tsaka share options outstanding na 400,000. Oops, sobra. Yan. Then, noong 2014 naman, tingnan ulit natin. O ganun ulit. Ang sabi dito, balik tayo sa problem. 2014 naman, the sales increased by 20%. Tapos, ang average ng 15. Tatandaan nyo class, titignan nyo yung condition. Ang condition, sabi kasi, an average. Ito average. Nakita nyo yung condition average ang nakalagay. So, hindi siya yung for the year lang. Halimbawa, itong 2014, 20%. Hindi. I-average nyo kasama yung nauna pang taon. So, 10% noong unang taon, pangalawang taon, 20%. Kaya ang average noon, 15%. Ganun na, average siya. Baka malito kayo, baka ito gamitin nyo, mali na kayo agad doon. But ito, 15%. So, kapag 15, edi na
15% ang average increase nila nung 2014. Eh di, pag 15%, ilang share options? 300 na share options. So, 300 employees pa rin kasi wala pang umaalis. Tapos, 300 share options marireceive nila. So, ina-estimate natin na mamimigay tayo ng 90,000 share options at the end of the 3-year period. Next, ano yung amount niya? Sa nakabase sa fair value at grant date. Ang fair value at grant date is 20 pesos. So, 90,000 times 20 is 1.8 million. 1.8 million ang expense natin ina-expect nating expense for the whole 3 years. 'Di ba? Eh, pangalawang taon na natin. So, ina-expect natin. So, dapat nakapag-recognize na tayo ng ilan yun? 1.8 times 2 over 3. Dapat nakapag-recognize na tayo ng 1,200,000. Kasi kung i-divide mo to by 3, 1.8 divided by 3, 600,000. Tapos, times 2, 1,200,000. Dapat kasi, 'di ba, per year magre-recognize tayo ng 600,000 kung ito yung estimated natin. Tapos nakaka 2 years na tayo, kaya 1,2. Ito na dapat yung total na expense natin at the end of the second year. Dapat ito na. Kaso nakapag-recognize tayo magkano ng first year? 400. Nakapag-recognize tayo ng 400 doon. So, meron pa tayong kulang na dapat na i-recognize na 800,000. So, ang entry ulit dito, salaries expense, 800,000. And share options outstanding na 800,000. Okay? Kada year, nagbabago yung estimate natin. Kasi nag-iiba-iba yung pangyayari. Kaya nga estimate lang to kasi hindi pa siya yung actual, kaya ina-adjust natin. Nagigets ba yun? Kung bakit may times 2 tsaka divided by 3. Kung malilito kayo dito, tanong na lang kayo sa akin, PM na lang kayo. And then dito na tayo sa last year, 2015, yung ika-third year. So anong sabi dito? The sales increased by an average of 16% over the 3 years. By the end of 2015, 20 employees left the entity. So may umalis ng May umalis ng 20 na employees. So yung 300 natin nabawasan ng 20, eto, kaya 80 employees na lang yung bibigyan natin. Sila na lang yung entitled kasi sila lang yung nagstay ng 3 years. Next, multiply by share options per employee. So kung napansin nyo, ang sabi dito, sa year 2015, the sales increased by an average of 16% over 3 years. So itong 16% na to, pang buong 3 years na to ha. So hindi na kayo magko-compute. Ito na siya. So dahil nagpas pa siya dito sa 15%, ito makukuha niya, 300. Di nga lang niya na-reach yung 15, nalagpasan niya pa 16 kasi yung average niya. So, 300 share options ang mare-receive ng mga employees. So, 280 employees times 300 share options each is equals to 84,000 share option. So, ito, actual na talaga to. Ito na talaga ipapamigay natin, 84,000 share options. Ang value niya, same pa din, fair value at grant date, 20 pesos. So, merong 1,680,000 tayong total expense. Ito na yung total expense natin dapat for the whole 3 years. Dapat ito na yung total. Eh kaso, ilan pa lang yung nare-record natin? Di ba 1.2 pa lang? 400 nung 2013 and 800 nung 2014, kaya 1.2. O kaya naman ito yung 1.8 times 2 over 3, pwede rin yun, 1.2. So, kulang pa tayo ng 480,000 na salaries expense. Kaya, ganun lang dit ulit ang entry, salaries expense, and share options outstanding, 480,000 pesos. Ganun lang siya kadali.